billboard sa EDSA Guadalupe Bridge kung saan tampok ang mga miyembro ng Philippine Volcanoes Rugby Team para sa isang clothing line. Ang posing kasi nila sa naturang mga billboard, naka-underwear lang sila. Kaya kahapon, pinagbabaklas na yan ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City. Ayon kay Mayor Benhar Abalos, sunod-sunod daw kasi ang natatanggap nilang reklamo na di umano'y offensive ang billboards. Not popish than the Pope. I'm not a very conservative, I'm a very liberal person. Pero once may mga reklamong ganito, dapat aksyonan kagad. Kabilang daw sa mga nag-text sa kanya ay si Valenzuela City Mayor Sherwin Gatchalian na tinakpan pa raw ang mga mata ng kanyang mga pamangking babae nang minsang dumaan sa Guadalupe. Ayon pa kay Mayor Abalos, kahit may iba pang sexy billboard sa EDSA, sobra raw ang pagiging agaw pansin ng billboards ng volcanoes dahil malalaki at magkakatabi ang mga ito. Wala pang pahayag ang clothing line na nagpagawa ng billboard, gayon din ang kumpanyang may-ari ng billboard structure. Ang Philippine Volcanoes naman nagpapasalamat daw sa pagtulong ng clothing line para makilala ang kanilang sport sa pamamagitan ng billboards. Yan, pero si Mayor Sherwin, kapag nakatupis nga, hindi naman Oo. nag-react na, diba? Pero actually, ang lalaki kasi ng Ikutin billboard, natin ang Valenzuela, no? Alam mo ako, hindi ako pro doon sa mga ganyan. Kahit babae o lalaki. Pero parang ngayon kasi parang nababaling lang yung atensyon pag lalaki yung nakaganyan eh, sexy. Pag babae, Pag parang babae, accepted okay na, lang. okay na. Oo, babae Bakit naman pwede sexy, yun? pag lalaki malaswag. Oo. Hindi, ayaw nilang magselos. Nagsiselos ata. Ano sabi nila, distracting. Dapat pati yung mga malalaking giant LCD na, di ba habang Yes, nagmamaneo kayo ang yung ng liwanag. LCD, tumatama sa mata mo. Di ba distracting din yun? Kasi naman pinagsabay-sabay nila, sana isa lang. Kagat ka lang. Para Kasi hindi masyado iba-ibang lugar na napansin. lang. Yung ibang nakabukaka pa eh, Kasi diba? ipapan mo pa yung paningin mo, wow, 5. Ay, isa lang yun, di ba? Sabay-sabay. Isa bawat Sana syudad. dapat isa-isang kanto. Bawat syudad, Magallanes, Balintawak, Pinagsabay-sabay eh. Sabay-sabay. Actually, dati ang issue lang yung size ng billboard. Mali na nga yung mga sizes ng mga nasa yun. Guadalupe. Pagka tinignan mo They're ba yung mukha distracting talaga tinitignan mo, sa pag size. tingin mo yung mukha tinitignan mo, hindi. Siyempre, sa scan mo yun, di ba? Depende. Ganun eh, di ba? Pag nasa may bandang Guadalupe ka pa lang, bago tumuhin, yung mukha talaga yung makikita Pero mo. diba? hinahagod mo ng tingin eh. Pag na-traffic ka pa, patay na. Hinahagod ng tingin eh. Di ba? Buti na lang doon ako nagda-drive, lagi kong tulog. At narito naman po ang balita mula sa Amerika. Ang animoy isang eksena sa isang apocalypse movie ng manalanta ang isang dust storm sa Arizona. Ito na, tingnan natin, kitang-kita po ng lamuni ng makapal na alikabok na tinatangay ng hangin na may bilis na 70 kilometers per hour ang lungsod. Kaya naman naging dahilan ito para magkaroon ng zero visibility sa lugar at naging pahirapan ang pagmamaneho ng mga motorista. Nabuwal din ang mga puno sa lakas ng hangin at nawalan pa ng kuryente. Pero ang naturang dust storm nangyayari daw talaga sa pagitan ng Mayo hanggang Setyembre sa Western USA. Alright, at alamin natin. Kaya nila ang billboard sa Guadalupe. Lynn at Suzy. Wow. Hindi ko napansin ang laki nun. Sa laki. Paano pag dumadaan ako ng EDSA papunta dito, madilim pa. Oo, bihira naman ako. Wala na, nakatalikod na ako. Ibang billboard din nakikita ko. Uy, pero in fairness to them, ha? Kasi doon sa exact spot na yun, nagkaroon na ng ilang beses na marami yung mga brat panty. Oo. I mean, si Lovie po nagkaroon na rin doon. Oo. Sila Piolo nagkaroon na rin doon. Oo. So what makes it different? Except for that nakaganyan. Masyado tabi-tabi daw ang dae daw. Masyado na Ba't po. hindi nila iba, wag lang yung Huwag lang yung gitna. Choose na lang kung sino matitira. At ito naman, isang pambihirang story of survival. Pakinggan nyo to, guys. Tingnan nyo kung kaya nyo to. Matapos ang 45 araw na paglutang-lutang sa gitna ng dagat, na-rescue ang isang mangingisdang Pinoy. Tubig ulan lang ang kanyang inumin at hilaw na isda ang kanyang hinuhuli ang pagkain niya. Kaya may tuturing talagang isang himala ang nangyari kay Mario Lisandro. Ang kwento ni Mang Mario, Mayo at 3 ng mangisda sila ng kanyang mga kasamahan sa Bislig, Surigao del Sur. Nang maligaw siya at hindi na matagpuan ang iba pa niya mga kasamahan. Mang Mario? Pauwi ako sa sinasakyan naming malaking boat. Kaya lang, iba na yung napuntahan ko, kaya naubusan ako ng gasolina. Hindi na ako nakarating doon. Kaya yun, palutang-lutang na lang ako.
Hunyo 18 na nang ma-rescue si Mang Mario pero wala na po siya sa Pilipinas. Nakarating na pala siya ng Palau. Isang Taiwanese fishing vessel ang nag-rescue sa kanya sa katubigan malapit sa Sonsorol Island sa Koror, Palau. Dinala siya sa Embahada ng Pilipinas sa Palau kung saan pansamantala siyang namalagi. Ayon naman sa ating embahada, inaasa makabalik na sa Pilipinas si Mang Mario sa susunod na linggo. Ang galing. Grabe. At merong series sa cable, parang I Shouldn't Be Alive, yung pangalan. Yung ganyan, yung minsan parang hindi mo akalain kung paano magsusurvive ang isang tao. Oo. So, baka Pero ang galing ni Mang Mario kasi hindi siya yung sobrang payat, yung namayat, yung parang, Oo. di ba? Hindi, pero dati 300 Initiated. pounds daw si Mang Mario. So ngayon, yun na lang natira sa kanya. Pero ang galing kasi mangingisda siya, at least he knew paano kumuha ng isda. May gamit Oo, siya. may So gamit tubig siya. na lang yung naging problema niya, buti naman inuulan-ulan siya. Pero hindi masyadong malakas na hindi naman bumaliktad yung boat niya. Correct. Swerte, Mang Mario. Galing. At balitang sports naman tayo, ibang level talaga kasikatan ni pound for pound king Manny Pacquiao. At ngayon nga, nominado ang ating pambansang kamao para sa male athlete category ng 2011 US Teen Choice Awards. Makakalaban ni Pacman ang iba pang sikat na atleta sa buong mundo tulad ng NBA player na si Dirk Nowitzki ng Dallas Mavericks, baseball player Albert Pujols ng St. Louis Cardinal, mixed martial arts John Bones Jones na isang UFC light heavyweight champion, at ang two-time Winter Olympics gold medalist na si Shaun White. Malalaman naman ang resulta ng botohan sa ika-7 ng Agosto sa 2011 US Teen Choice Awards. Pero yung Shaun White, sikat yun dun sa kanila. Ano yata yun snowboarder or something. Yeah. Ay, pero ito pala kay Pacquiao. Syempre naman, Manny. Manny knows. Manny Yes. knows. Dami yung t-shirt na Manny knows. Isang kaibang seminar naman ang ginawa sa South Korea kung saan sumailalim ang mga participants sa isang death rehearsal. Para lang sila nagre-retreat sa kanilang pagre-reflect pero habang tahimik sila at nakiga sa loob ng isang kabaong klostro. Isa raw itong paraan upang matuto ang mga tao na ma-appreciate ang kahalagahan ng buhay. Ang South Korea kasi ang isa sa may mga pinakamataas na suicide rate sa buong mundo. Marami sa mga sumali sa death rehearsal ay yung mga hirap na hirap sa kanilang buhay dito sa mundo. At pagkatapos ito, ang sabi nila, nakatulong naman daw ang exercise na ito para mawala ang kanilang stress. Pagkalabas nila sa kabaong, umuwi na sila para pagnilayan naman ang kanilang muling pagkabuhay. Paano ba naman, Mare, pati artista nila, mga artista na nagpapakamatay, Ay, parang naku, every year yata, it seems like there's one at least. Kinukwento mga saan niya na parang ang taas ng suicide rate. Dati parang Japan, yung sinasabi mataas. Ngayon napunta sa Korea. So ito na pala yung naisip nilang paraan para mabawasan yun. Oh, sana naman maging effective kasi kunyari, like for example, 'di ba, I said na yung mga artista na nagpapakamatay marami. Pati yung fans sila sumasama, nagpapakamatay din in effect. Parang nakakahawa, 'di ba? Nakiramay sila din. Nakikiramay sila, so sana naman mabago talaga 'to. Mabawasan. At ito naman pinakaabang ang balita ng mga mahilig dyan sa social networking site na Facebook. Uy, tayong lahat yon. Mula sa mga pinauso nitong status updates like button games at chat. Aba, meron na namang bago sa Facebook at yan ang video chat. Mismong si Facebook founder Mark Zuckerberg ang excited na nag-anunsyo sa bagong feature ng kanyang social networking site. Hindi na bago ang video chat pero ngayon lang ito direktang masasama sa isang social network na may malawak na user base. Pero ayon sa ilang technology website, marami pang sabit ang video chat feature ng Facebook. May ilang pagkakataon daw kasi na hindi agad makokonekta sa Facebook video chat at average lang din daw ang video quality nito. Pwede na. O basta makachat mo yung pamilya mo na mula sa Bahrain or whatever, di ba? Go ahead. And usually, you're probably accessing your Facebook more than you are your Skype, That's for true. instance, or your FaceTime. So ito, mas kunwari makita mo, nagchat-chat lang kayo. Minsan, di ba yung nagta-type? Uy, okay na, siya, video na to. Pa, diba? kamusta Exactly. na? Di pa ako naliligo. Nakatapis na. Sandali. Basa-basa pa eh. At ito kakaiba naman na hayop na ito sa bansang Cuba, tinatawag itong zebroid. Hybrid kasi ang zebrang ito. Zebra ang nanay niya pero tatay niya donkey. Nakatira kasi ang mommy zebra kasama ang 2 donkey at isang giraffe, kaya nabuo ang zebroid. Buti hindi yung giraffe yung nakabuntis dun sa zebra, no? Ang hirap no. Nagmana raw ang ito sa kanyang tatay sa kulay at laki, pero ang kanyang tenga at binte nakuha naman niya sa kanyang nanay. Ito ang pinakabagong hayop sa Ciego de Avila Zoo at kahit 6 days old pa lang siya, nakapaglakad na siya. Ayon sa mga eksperto, pwede rin magkaroon ng zebroid kapag na-crossbreed ang kabayo sa isang zebra. Buti pumatol yung zebra dun sa donkey. Sa bagay, medyo magkakamukha naman sila, di ba? Pero may attraction din dapat. Meron ba? Animal attraction? Ano, No? smell lang yata yun eh. Mga ano lang yata eh.
pheromones. At ito naman ang aming early Hollywood update. Tiniis ng mahigit 8,000 Harry Potter fans ang matinding init at buhos ng ulan para makita ang kanilang mga idolo sa world premiere ng pinakauling Harry Potter movie. Suot ang kanilang mga costume, nag-camping ang Harry Potter generation na may edad na 18 to 25 years old sa Trafalgar Square sa London. Ang iba halos 3 araw nang nandoon. Hindi pa man kasi tapos ang pag-aayos ng stage at red carpet para sa premiere ng Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Present na sila. Pinalibutan nila ang sinasabing pinakamahabang red carpet sa buong mundo na halos 1 milya ang haba na nilakaran ng stars na sina Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint at ang creator ng Potter series na si J.K. Rowling. 1 mile? So 1 mile ang nilakad ng mga It's to? not like 2.2 kilometers or 1.6. Lagi ako milya talaga? Ang laging promise naman na Harry Potter kayo. Okay. Kami, meron din kami magic dito. Ang laging promise ng Enchanted Kingdom, the magic is here. Yan. Kaya naman simulan natin ating magical morning doon. At ang balita ko, may mga bago tayong attractions na pupuntahan. Kaya ito na ating laser mission sa EK kasama sina Bea, Gino at Arn. Hey guys! Bea. Hello mga kapuso! Good morning! Hi! Good morning! Ayan, nandito kami ngayon sa Space Quadrant 2011 para itry yung mga lasers mamaya, kaya abangan niyo po yan. At syempre, hindi na kilala mo yun. Ito lang tayo sa isang theme park sa Santa Rosa, Laguna. At syempre, meron tayong kakaibang challenge mamaya. So mga kapuso na gusto ng kakaibang challenge yan, samahan nyo kami ni Bea at ni Arn. Yes, no, Bea, alam mo ito, hindi rin ito para sa kids. Pwede rin ito sa buong pamilya, kala nyo ba? Totoo yan. Yes! Totoo yan. Totoo yan. Totoo nyo ba? Okay, so mga kapuso, sa mga gusto yung mga kakaibang challenge, pumunta lang kayo dito. At syempre, mamaya gagawin namin ni Bea ang challenge na ito. So tutok lang mga kapuso sa #1 morning show dito sa Unang Hirit. Yes! Back to studio muna tayo! Cute si Bea. Kaya tambay lang dito sa walang kasing sweet na